Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, diretso na tayo dito sa ating topic ngayong gabi. Ito si Congressman Kiko Barsaga ay meron na namang sinasabi. Ito raw Cabral Files. All point to one mastermind, President Marcos. Hashtag ikulong si Marcos. Ito na naman si Kong Miao Miao. Nagsisimula na ng mga miao miao. Kasi nga, etong si Congressman na Ngaw-Ngaw, si Libiste, nangako nga hindi na muna siya magsasalita simula January 1. So, medyo tumatahimik na etong si Kong Ngaw-Ngaw. At ito naman si Kong Miao Miao, ang bumabanat na naman. Parang nag-uusap to no? Parang nag-uusap tong dalawa ako na muna tapos sumunod si Cabral Files, etong si Kong Ngaw-Ngaw. Pagkatapos ngayon, tahimik muna ako, ikaw naman muna, palitan tayo. Para sikat tayo. Para pagdating ng 2028 malay mo maging senator tayong dalawa. Sarap na naman ang buhay natin 'yan. So ito, may sinasabi na naman si Kiko Barsaga. Ito yung sinasabi ko na puro lang kayo miyaw-miyaw, puro lang kayo salita. Sabi niya yung Cabral Files daw, na hawak ni Kong Ngaw-Ngaw, ni Libiste, ay tumuturo sa isang mastermind. Only one mastermind, at yun daw si Presidente Marcos. Di ilabas ninyo. Ilabas ninyo. Kasi ang nangyayari, puro lang kayong ngak-ngak Hindi ba ilabas niyo yung Cabral Files? Paano mo masasabi na nagtumuturo sa isang mastermind? Hindi nga inilalabas ni Libiste. Diba? Hindi nga inilalabas. Paano nasabi ni Congressman Kiko Barsaga na tumuturo ito sa isang mastermind? Only one mastermind at yun si Pangulong Bongbong Marcos. Paano mo nasabi? Paano ka nakapag-conclude na si Presidente Marcos ang mastermind kung yung Cabral Files hindi pa nga nailalabas? Anak ng teteng yan Mema na naman tayo na ito Lagi na lang tayo mema Naglalabas tayo ng mga salita, naglalabas tayo ng mga statements, nagpo-post tayo sa social media, pero wala namang resibo. Nasaan yung resibo? Nasaan yung katunayan? Para lang kayong marites Diba? Nagmamarites lang kayo, nanggugulo lang kayo Nanggugulo lang kayo, sa totoo lang nanggugulo kayo. May maipost lang, may maibintang lang, may masabi lang, okay na. Para mapag-usapan. Yung Cabral Files daw tumuturo sa isang mastermind si Presidente Bongbong Marcos. Nasa na yung resibo? Pakita mo kung mayaw-mayaw. Ipakita mo, Kiko Barsaga, yung resibo. Yung ebidensya. Wala lang to Alam niyo sa totoo lang, nanggugulo lang itong mga to Katulad yan, hashtag ikulong si Marcos. Paano may ikukulong si Marcos? Paano may ikukulong? Wala ngang kaso. Yung sinasabi ninyo ni Libiste, puro kwento lang Hindi nga mailabas Paano nyo gagawing ikulong si Marcos? Alam niyo mga kababayan, etong dalawa, si Libiste saka si Barsaga, yung ginagawa nila, kumbaga parang nagpapasikat lang sila dun sa kanilang mga tagasunod o sa mga didilis. Eto mga didilis naman, tuwan-tuwa. Kapag nagpo-post sila ng ganito, yung dalawa, tuwan-tuwa yung mga didilis. Hindi nila alam, ginagamit lang sila, niloloko lang sila na itong dalawan to. Na kung ano-ano lang ipinopost, na wala namang resibo, wala namang ebidensya. Tuwan-tuwa sila pag sinabi, ikulong si Marcos. Tuwan-tuwa yung mga didili, ikulong si Marcos, Marcos resign, Marcos bangag. Tuwan-tuwa sila sa ganun. Pero, yung statement mismo, wala namang walang saysay kasi walang kabuluhan kasi nga, wala namang resibo. Basta sinabi lang. Paano mo mapapatunayan na ang mastermind si Presidente Marcos? Hindi nga inilalabas Tinatago nga Ang dami pang mali. Ang dami pang palpak dun sa Cabral Files sa hawak ni Libiste.
Paano mo ngayon sasabihin na tumuturo ito kay Presidente Bongbong Marcos bilang mastermind? At meron kang pa hashtag pa niya na ikulong si Marcos. Paano mo ikukulong si Marcos? Anong kaso? Wala ngang kaso eh. May kaso ba? Kaya marami nga may kaso dyan eh. Hindi makulong-kulong eh. Ayun pang walang kaso. Ano ba naman yan kung meow-meow? Mema ka lang eh. Hindi, sa totoo lang. Sa totoo lang, mema lang. Ah? Ito. Sabi dito ng isa nilang tanghanga. Ikulong si Marcos, plunder case, pinaka magnanakaw na pangulo sa kasaysayan. Nasaan yung resibo? Nasaan yung ebidensya? Bago kayo magsalita ng ganyan, maglabas kayo ng ebidensya. Kasi kapag ganyan, dakdak lang kayo ng dakdak, mapagkakama lang kayong mga chismoso at chismosa. Mga marites lang kayo. Mga mema. Diba? Maraming DDS ganyan, mema lang eh. Sa totoo lang, maraming mga DDS mema lang. Mema sabi lang, mema i-post lang. Kasi nga, naniniwala sa kanila yung mga tagasunod nila, yung followers nila, yung mga didilis na walang utak. Kaya tuwan-tuwa sila eh. Every time nagpo-post si Barsaga sa kasilbiste ng ganyan, nako, ang daming comment, tuwan-tuwa po yung mga didilis, hindi nila alam, yung pinopost na yan, wala namang kwenta. Kasi wala namang wala namang ebidensya eh. Kung mga gustong-gusto lang nila, kasi nga, laban sila kay Marcos eh. Laban sila sa gobyerno eh. Pero walang substance. Diba? So tingnan niyo. Wala talaga ito si Kiko Barsaga, sir. Sa pananalita mo, magaling ka mag-English, magaling ka nga mag-speech, may backup music pa. Parang nakikita ko naman na kahit pa paano matalino ka. Pero sana sir, kapag magpo-post ka naman, katulad nito, dapat may ebidensya. Diba? May resibo. Para paniwalaan ka naman eh. Kasi parang lang yan eh. Parang, sa totoo lang, nagme-mema ka lang. May masabi ka lang. Para tuwan-tuwa yung mga didilis. Yung mga didilis naman, palakpakan. No? Mga tanga rin eh. Basta naniniwala eh. Ito pa mga kababayan, may balita dito kay Boying Rimulya. Tuwang-tuwa na naman mga didilis na ito. Kasi may balita raw na ito si Boying Rimulya ay dinala po sa ospital. Rushed to the hospital. Ibig sabihin, dinala, mabilisan, rushed. Kasi pag sinabing rushed, mabilisan, emergency. Hindi naman natin alam kung kung nagpa-check up lang ba, follow-up check-up, di ba? Kasi naoperahan to dati, baka nag-follow-up check-up lang, pero ang report ng mga didilis, reportedly rushed to the hospital. Kasi parang pag ganyan, ang statement, parang ang dating emergency. At may masamang nangyari kay Boying Rimulya. Sabi dito, dinoktongan pa nila, is Romy calling for him? Sino tong Romy? Si Romy Acop. Tinatawag na ba siya ni Romy Acop? Grabe talaga to yung mga didilis na to. Sa totoo lang mga kababayan. Na-hospital ka lang o malamang nagpa-check up ka lang, follow-up check up. Sabihin nila, naku, tinatawag na to ni Romy Acop. May nakita nga akong post eh. Pati si dating Vice President Noli De Castro nadadamay eh. Kasi nga raw, malala raw ang sitwasyon ngayon ni dating Vice President Noli De Castro. So, grabe talaga itong mga DDS, mga kababayan. Etong sitwasyon ni Boying Rimulya, pinapalala ng mga DDS at sabi nila, tinatawag na ba siya ni Romy Acop? Kasi gusto nila yun. Ayun yung mga panalangin nila eh. Eto mga DDS, eto yung mga tao na mga walang galang sa mga namayapa. Parang di sila mamamatay eh. Parang di nila mararanasan na pumanaw eh. Di ba? Parang tuwan-tuwa sila.
na namatay itong si Romy Acop. At ngayon, ito na hospital si Boying, sabi nila, naku, tinatawagan na ni Romy Acop itong si Boying Remulla. Grabe talaga itong mga itong mga ating mga kababayan. Ha? Okay, so tama na muna sa bad news, sa mga didilis na ito. Wala talaga tayong matututunan dito sa mga to. Wala talaga. Ito mga kababayan, dito tayo makinig sa mga magagaling na na mga analyst. Katulad ni Ronald Llamas. Masabi ni Ronald Llamas, ako na ang nagsasabi, pag si Leni as president at BBM as vice president, pag nagsama sa 2028, tapos na ang eleksyon. Leni, BBM. Kapag ganun po ang naging tandem sa 2028, tapos na eleksyon. Wala na yung Sara Duterte na yan. Lagapak yan. Alam nyo kaya nga dinadalaw ni Sara Duterte si Leni. Kasi alam niya si Leni Robredo malakas eh. Alam niya malakas si Leni Robredo. Kaya nga di ba nagpupunta dun sa Naga. So ito mga kababayan pwede itong mangyari. Mag-combine forces itong grupo ni Leni Robredo at itong grupo ni Presidente Bongbong Marcos magtatandem para po sa 2028. At kapag nangyari yon, tapos na eleksyon, sure win. Kaya yung mga sinasabi mga survey na si Sara ay lamang na lamang, kalokohan po yan. Gawa-gawa lang yan. Ako naniniwala, malakas po itong tandem na ito. Basahin lang natin, ito ang caption. Naniniwala ang political analyst na si Ronald Llamas na siguradong panalo sa halalan 2028 kung magsasama sina dating Vice Presidente Leni Robredo bilang Pangulo at ikalawang Pangulo naman si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayan. Ako na ang magsasabi. Kapag nagsama si Atty. Leni Robredo bilang Pangulo at ikalawang Pangulo naman si Pangulong Bongbong Marcos, tapos na ang eleksyon sa 2028. Kung ganyan kalakas ang paniniwala, ang sampalataya ni Ronald Llamas dito sa tandem na ito, kay Leni at kay BBM. Ano kaya magiging pangalan ng kanilang LBM. Pangit. Pangit naman nun, LBM. Kay Leni, Bongbong Marcos di ba? LBM. Pangit naman yung LBM. Isip nga kayo mga kababayan na magandang tag. Itatag natin itong hashtag Leni Bongbong. Alembong. Pwede. Alembong. Leni Bongbong. Alembong. Ang pangit pa rin. Ano ba yan? Ang pangit naman na naisip ko. Isip nga kayo mga kababayan kung ano magandang magiging tag. Itong kombinasyon ni Leni Robredo at ni Bongbong Marcos. Di ba? Sa 2028. Kasi pangit nga yung LBM eh. LBM! Ang pangit nun. Mas lalo na yung Alembong. Masama ng tanig, parang ang landi-landi nung dating Alembong. So, mag-isip nga kayo mga kababayan na magandang magiging pangalan ng kanilang tandem. Kasi yung Sarabong, pangit eh. Kaya nagsabong eh. Diba? Sara, Bongbong, sabong. Kaya nangyari, nagsabong silang dalawa eh. Kaya alam nyo mga kababayan, importante po. Yung tandem, yung pangalan ng tandem, kasi doon nakasalalay ang kinabukasan ng ating bansa. Sa pangalan ng tandem. Kasi tingnan niyo yung Sara Duterte, Bongbong Marcos. Sara Duterte, Bongbong, sabong. Hindi nagsabong sila. Di ba? Sasabong sila ngayon eh. So, pili po tayo ng magandang pangalan ng tandem. Huwag naman po LBM. Leni Bongbong Marcos.
Huwag po LBM, pangit po yun. O kaya, alembong. Mga kalandian po yun. Ano kaya maganda, no? Mag-isip nga po kayo, tulungan niyo nga po ako mag-isip kung ano maganda nga pangalan ng kanilang tandem. Pero, pagdating po sa accomplishment, sa sipag, sa talino, hindi po matatawaran itong tandem ng dalawa. Si President Leni Robredo at Vice President Bongbong Marcos. Abangan po natin yan, mga kababayan. Sure win yan. Kasi, sino ang kalaban ni Sara Duterte? Robin? Ano pangalan nilang dalawa? Sara, Robin. Sabin. Wala akong maisip. Sanib. Pwede sanib. Ito, lagi naman siya nasasaniban eh. Balik rin natin yung bin ni Robin, gawin nating nib. So, Sara, nib, sanib. Nasaniban ni Chucky, mga kababayan. Etong kanilang tandem. Sino pa pwedeng ilalaban ni Sara Duterte? Sino katandem niya? Si Marcoleta? Sara Col. Sara Col. Pangit, Sara Col. Saralet. Parang Taralets lang. Taralets. Taralets. Alis na tayo, may bagyo. Taralets. Taralets. Punta na tayo sa concert. Taralets. Taralets. Wag na tayong magtrabaho. Taralets. Taralets. Punta tayo sa dahig. Ano ba ito naiisip ko? Ano ba yan? So yan mga kababayan, napakagandang tandem. Leni Robredo, Bongbong Marcos. Leni Robredo for President, Bongbong Marcos for Vice President. Napakagandang tandem yan. Sigurado, durog, itong kung anumang tandem meron si Sara Duterte. Kahit sino pa isama nila dyan. Di ba? So, yun lang po mga kababayan. Ito pong mga post ng mga DDS, huwag niyong pansinin. Kung ano-ano mga fake news ang mga pinopost na ito, mga didilis na ito. Mamili po kayo ng mga post na pagtutuunan nyo ng pansin. Dito tayo, sa sipin natin yung future ng ating bansa. Huwag po nating basahin yung mga post ng mga walang kwenta. Si na nirush daw sa hospital, baka nagpa-check up lang to. Tapos nagpa-check up lang, tinatawag na raw ni Romy Acop, si Boying Remulla. Mapakawalang hiya talaga nito mga didilis. At sabi ni Kiko Barsaga, ang mastermind daw si PBBM. Paano mo nasabi? Meron ka ebidensya, hindi nga nilalabas yung Cabral Files. Tapos hashtag ikulong si Marcos. Paano mo nga ikukulong si Marcos? Wala ngang kaso. Kala ko matatalino itong mga to, wala rin pala. Okay, so ilan po na mga kababayan. Happy New Year po sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta. Maraming salamat sa patuloy na panonood at pag-subscribe, pag-share, pag-like, pag-comment dito po sa ating YouTube channel. Nawa po, tuloy-tuloy po tayo. Naku, matagal pa po tayo magsasama-sama. Sana po walang iwanan mga kababayan. Dapat wala pong iwanan. Doon lang po tayo sa tama. Doon lang po tayo sa kabutihan. Huwag po sa kasamaan. Alright, so yun lang po. Ingat po tayong lahat. God bless po.